kung ano ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa mga baryo. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma sa DILG sa DZRH Break Time. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon Pilipinas. Ngayon po ay Miyerkules. It's November 29, 2023. At welcome po dito sa DILG sa DZRH Break Time. Ito po si Elaine Apit minus Lakay Mayor Deo Macalma. And of course, hindi pwedeng nag-iisa lang tayo sa programa. Maliban po sa akin ay may makakasama rin natin dito sa programa ang Undersecretary for Project Development Management ng Department of Interior and Local Government, si Yusek Attorney Odilon Pasaraba. Yusek, good afternoon and welcome back. Yeah, Elaine. Ang napakagandang Elaine, Aba no? naman. Magandang hapon. And of course, nasaan ka man, magandang hapon, Lakay Deo. Sa ngalan po ng ating butihing Secretary Benhur Abalos. Magandang hapon, Pilipinas. At sa lahat ng nakikinig at nanonood on air at online, kasamang Elaine, ang DILG po ay inyong makakasama dito sa DZRH Break Time upang mas mailapit po ang aming ahensya sa publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. At dahil po ang inyong DILG ay matino, mahusay at maasahan na handang paglingkuran at pangalagaan ang ating mga mamamayan. At bilang bahagi po ng mas pinalawak na paghatid ng balita at serbisyo sa publiko, ang DZRH po ay live ninyong mapapanood sa DZRH Facebook page, sa DZRH News Television YouTube channel at sa aming pong website sa www.dzrhnews.com.ph at sa cable channels. Yan po ay nationwide and of course sa inyo pong mga radyo po sa buong Pilipinas. At para naman po sa inyong mga katanungan, mga nais idulog sa ahensya or yung suhestyon or rekomendasyon, bukas po ang ating DILG dyan. Tayo rin po ay naka-live at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page. At Yusek, syempre dito sa ating programa, hindi mawawala ang pagbabalita natin sa mga latest happenings at aksyon sa DILG. Tama ka, kasamang Elaine. At para sa ating DILG balita at aksyon, nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Interior and Local Government sa pamilya at mga mahal sa buhay ng namayapang Undersecretary ng Department of Health at dating PNP Chief General Camilo Pancreatus Cascolana na sumakabilang buhay nito pong Biyernes. Ayon sa DILG, nagpakita si Cascolana ng integridad at dedikasyon sa serbisyo at pagbibigay proteksyon sa publiko sa loob ng kanyang panunungkulan bilang dating hepe ng PNP. Gayun din ang paglaban sa kriminalidad, droga at karahasan at suliranin ng lipunan na siya ring nilabanan ng dating opisyal ng PNP. Si Cascolan ay mas kilala bilang PNP Chief sa ilalim ng panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagsilbi namang Undersecretary ng DOH sa ilalim naman po ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. mula noong 2022. Tinitiyak ni DILG Secretary Benhur Abalos na mabibigyan ng hustisya ang estudyanteng si Althea Vivian Mendoza na binaril ng kanyang manliligaw na si Christian Rafael Ramos sa loob ng St. Paul University, Tuguegarao City, Cagayan. Inatasan din ni Secretary Abalos ang PNP na bigyan ng proteksyon at seguridad ang pamilya ni Mendoza.
Hinimok din niya ang publiko na makiisa sa pagsugpo ng karahasan laban sa kababaihan at kabataan. Kasabay ng pagbisita sa Tuguegarao City, pinangunahan ng kalihim ang panunumpa ng 500 newly elected barangay at SK officials ng nasabing syudad. Binisita rin niya ang Police Regional Office No. 2 Headquarters at ang pagbibigay ng medalya ng pagkilala sa mga namumukod tanging PNP personnel sa Rayon 2. Samantala, bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama sina DILG Secretary Benhur Abalos, Defense Secretary Gilbert Teodoro, DSWD Secretary Rex Gatchalian at DPWH Secretary Manuel Bonoan sa Tacloban upang kumustahin ang kalagayan ng mga lugar na naapektuhan ng malawakang pagbaha sa Eastern Visayas na epekto ng shearline. Pinaalalahanan naman ni Secretary Abalos ang mga local chief executive na hindi sila dapat missing in action tuwing may emergency situation sa kanilang nasasakupan. Aniya mahalaga ang pisikal na presensya ng mga ito sa panahon ng kalamidad, lalo na at sila ang inaasahang magpapatupad ng disaster response measures sa kanilang lugar. Batay sa DILG Operation Listo Manual, dapat nakaantabay ang local chief executives bago pa tumama ang kalamidad at pangunahan ang pagbibigay ng tulong. Samantala, nagtungo din ang Pangulo at ang kanyang gabinete sa General Santos City upang alamin ang sitwasyon ng mga apektadong LGUs matapos namang yanigin ng magnitude 6.8 na lindol. Inatasan naman ni Secretary Abalos ang Bureau of Fire Protection na ipagpatuloy ang assessment sa mga infrastruktura na naapektuhan ng malakas na lindol. Sa kabilang banda, kasamang Elaine, binigyang parangal ng DILG ang 246 na LGU sa katatapos lang na 2023 Anti-Drug Abuse Council or ADAC Performance Awards na taunang iginagawad sa mga lokal na pamahalaan na nagpatupad at nagpakita ng husay sa pagpapatupad ng mga programa kontra sa iligal na droga. Ang mga napiling LGUs ay kinilala batay sa kanilang Anti-Drug Abuse Council functionality at pagpapanatili ng drug-free or drug-cleared status. Bukod sa ADAC Performance Award, binigyan din ng special award ang mga lokal na pamahalaan na nagpapatupad ng mga epektibong programa sa ilalim ng Community-Based Drug Rehabilitation Program or CBDRP. Nanawagan ng DILG sa mga newly elected barangay officials na panatilihin ang mga mahuhusay na barangay personnel, lalo na ang health workers, nutrition scholars at tanod para sa pagpapatuloy ng mga programa at serbisyo ng barangay. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, hindi ito panahon ng gantihan at huwag idaan sa politika ang pagtatalaga ng mga barangay personnel, kundi isaalang-alang ang mga tunay na nagsiserbisyo sa komunidad. Mariing kinokondena ng DILG ang pag-aabuso sa tungkulin ng isang otoridad na nasa serbisyo, lalo na't miyembro ng law enforcement agencies. Ito ay kaugnay ng pagwawala at pagpapaputok ng baril na sa isang resto bar sa Quezon City ni Police Lieutenant Coronel Mark Julio Abong. Dahil dito, ipinag-utos ni Secretary Abalos ang pagbabackground check sa status ni Abong sa PNP upang maisagawa ang nararapat na aksyon. Pinuri naman ni Secretary Abalos ang Quezon City Police District sa pag-aresto sa nagwawalang pulis na dating hepe ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit. Binalaan naman ni Secretary Benhur Abalos ang publiko, lalo na sa mga aplikante ng Bureau of Fire Protection o BFP na dumaan sa tamang proseso ng recruitment at umiwas sa mga manloloko na nangangako ng non-existent jobs sa BFP kapalit ng bayad. Ito ay kasunod ng pagkakaaresto kay Fire Officer 3 Jason Albios Casanes sa entrapment operation nitong Lunes sa Kumalarang, Zamboanga del Sur. Si Casanes ay hinuli matapos tumanggap ng 400,000 pesos mula sa aplikante na nag-a-apply ng trabaho sa BFP. Una narito, ilan pang fire officer ng BFP ang naaresto dahil sa kaparehong kaso. Nako, sa mga nag-a-apply USEC,
wag tayong magbabayad wala namang bayad ang application, di ba? Lalo yung mga training sa BFP, wala naman. Tama ka dyan. Kasi may nagsumbong na din sa kasamang amin Elaine. ng ganyan dati. Sumbong natin kay Secretary Benhar. Nagbayad siya. At sabi ko nga, walang sinisingil ang Bureau of Fire. At maging ang PNP and BJMP. Yes. So mamaya, malilinawin din natin yan dahil may makakasama tayo from BJMP USEC mamaya. Pero kasamang Elaine, nakita mo naman, no? Ang daming mga kaganapan sa DILG. Totoo, USEC. Parang hindi kayo masyadong busy. Hindi, busy lang. Lalo na Secretary Benhar Abalos. Natutulog pa ba si Sec? At siyempre naman, ang ating mga lokal na pamahalaan, siyempre umaaksyon. Totoo. Diba? Kaya, lalo na yung sila kasi yung mga nasa ground, diba? Talagang kasamang Elaine. grassroots. Kaya Lakay Deo, na-miss ka namin dito. Lakay, kung nasaan ka man, sabi niya kasi malayo pa raw siya, mukhang hindi naaabot, na traffic sila kay. Kahit gaano kalayo, si Lakay Deo, lokal na pamahalaan pa rin ang tungo mo, Lakay Deo. Sa lahat ng mga nakikinig na mga lokal na pamahalaan, mga opisyales, no, sa mga LGUs, magandang hapon. Ayun. Magandang hapon. Mamaya, Yusek, babalikan natin ang ilan pang mga balita, mga issue na pag-uusapan natin dito sa programa. Sa pagbabalik po ng DILG sa Desserts Break Time, matin pong pag-usapan ang nalalapit na Jail Decongestion Summit. Wow. May ganito pala. Alamin Yeah. natin kung ano yung kung ano yung layunin nitong summit na ito. Napapanahon na pag-usapan kasamang Elaine. At mamaya may mga bisita tayong live na makakasama dito sa ating studio. Sa pagbabalik po yan ng DILG sa DZRH Break Time Pilipinas, ang oras 17 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. Buhay ingatan, droga'y ayawan. Sa laban na ito, pinapangako ko sa inyo, seryoso tayo rito. Hindi tayo matatakot dahil sama-sama natin lalabanan ang droga. Yan ang gagawin natin. Dahil dito, bida ka. Buhay ay ingatan, droga ay ayawan. Bida tayong lahat sa kampanya laban sa illegal na droga. Nagbabalik po ang DILG sa DZRH Break Time. Kami pa rin po ang inyong nakakasama, minus Lakay Mayor Dayo Macalma. Ako po si Elaine Apita. Yeah, tama ka dyan, Elaine. Kaya naman, para sa ating sa ating karagdagang detalye kaugnay sa Jail Decongestion Summit, no? Makakasama natin ngayong hapon, Elaine, ang isa sa mga promising That's the word. Magiging Supreme Court Justice to. Claim na natin yan. I-claim na natin yan. At pinagtatrabahuan niya talaga. Associate Justice Jaime Fortunato Caringal ng Court of Appeals na siyang co-chair din ng TWG or the Technical Working Group on Processes and Capacity Building ng JSCC or the Justice Sector Coordinating Council. At of course, siya ang ating makakapanayam para magbigay sa atin ng mga updates at syempre kung ano itong Jail Decongestion Summit na magaganap next week. Ladies and gentlemen, sa lahat ng mga nakikinig, Associate Justice Jaime Fortunato Caringal. Sir Justice, good afternoon. Good afternoon, Yusek Odi. Good afternoon, Miss Elaine. Salamat po sa pag-imbita sa amin. Ako, Justice, it's an honor for us na makasama ka namin dito sa programa para matalakay itong Jail Decongestion Summit na ito para mas ma-inform natin ng public. Ano ba ito? Yeah, at isang Elaine, Sir Justice, kailangan natin buksan ang kaisipan at kaalaman ng ating mga nakikinig sa DZRH, sa DILG sa DZRH tungkol sa ating mga persons deprived with liberty. Yes. Tama po yan kasi napapanahon yan dahil alam po ninyo, based sa statistics, ang Pilipinas, number 11 sa buong mundo na pinakamadaming preso. Tapos, number 3 pa po tayo sa buong mundo na pinakamasikip na kulungan. Ayun. Kaya talagang dapat talaga kung maaari maglabas tayo ng mga preso para ma-decongest yung mga jails, no? Itong Jail Decongestion Summit, mangyayari po ito on December 6 and 7. At kinabibilangan ito ng tinatawag nating Justice Sector Coordinating Council. Okay. Ito ay kinabibilangan ng Hudikatura, particularly ang Korte Suprema, ang DILG, at saka ang DOJ. Ang layunin nitong Jail Decongestion Summit
ay talakayin Opo. at magbigay ng solusyon to jail overcrowding or jail decongestion or yung sitwasyon ng sobrang kasikipan sa ating mga sa ating mga kulungan. Opo. Yusek, nabanggit natin ng jail decongestion. Nasa ating linya din pala ngayon. Nandito na siya sa linya lang muna kasi medyo naipit ng traffic. Ayan. Sa mga kasama natin ang Bureau of Jail Management and Penology of BJMP Chief Inspector, ang tagapagsalita po ng BJMP, si Chief Inspector J. Rex Joseph Bostenera. Inspector Bostenera, sir, good afternoon. Welcome po sa DILG sa DZRH Break Time. Good afternoon po, Ma'am Elaine and Yusek Cody. Magandang hapon po sa lahat ng sumusubaybay at nakikinig rin po. Oh, wow! Salamat naman. Jail Chief Inspector Bustinera, nakahabol ka. Naihabol natin sa telepono. Okay lang, kasi sabi ko nga nasa Pilipinas tayo, traffic. Pero eto na, balikan natin yung ating topic, Yusek. Ituloy ko lang muna yung tanong natin kay Justice, kasi nabanggit na niya kung kailan ito gagawin at ano ang layunin. Ano po ba yung mga activities na magaganap at sino-sino po yung makakasama natin sa summit? Well, kung sa activities, magkakaroon ng maraming workshop, no? Doon sa mga workshop na yon, nag-imbita tayo ng mga international speakers. Sila maglalahad ng kanilang best practices doon sa kanilang bansa. Na hopefully, makapulot tayo ng mabubuting aral para dito naman natin i-implement. Ngayon, ang dadalo dito sa Jail Decongestion Summit, siyempre mga miyembro ng Hudikatura na headed by the Supreme Court, no, si Chief Justice Esmundo. Tapos mga taga DILG headed by Secretary Abalos, DOJ headed by Secretary Remulla. Meron din tayo mga representatives at observers mula sa European Union, mula sa UN, mula sa Australian Embassy, kasi nga talaga nakikita nila na importanteng issue ito at gusto nila tayong matulungan para talaga ma-decongest ng ating mga jail facilities. Yeah, kasamang Elaine. No, napakinggan natin na talagang umaaksyon, nagtatrabaho ang ating Justice Sector Coordinating Council. And Justice, baka pwede nating ipaliwanag kung ano ba yung mga kondisyones ngayon ng ating mga PDLs para naman ganun dito sa workshop na to tutugunan, no, bibigyan ng solusyon at estratehiya na pwedeng manggaling sa mga international experiences at maging sa ating bansa din. Well, alam mo rin siguro to, Yusek Odi, no, talagang medyo hindi maganda ang kondisyon ng ating mga preso, no? Talagang because of overcrowding, nagkakaroon sila ng mga sakit at iba-iba pang mga masasamang kondisyon. Ngayon, ang solusyon lang talaga dito ay palayain yung mga dapat palayain dahil marami diyan matagal nang nakakulong na dapat pala malaya na. No, for one reason or the other, hindi na-actionan or hindi sila napapalaya kaagad. So, isa ito sa mga dapat tutukan at dapat bigyan ng solusyon. Ay, napag-uusapan natin ang sitwasyon sa kulungan. Yusek, puntahan din muna natin si Chief Inspector J. Rex Bostenera. Alamin naman natin sa kanya kumusta para sa kaalaman ng ating mga tagapanood at tagapakinig. Sa ngayon po ba, Jail Chief Inspector Bostenera, sir, ilan po ang kasalukuyan o yung total na dami po ng mga PDL natin sa ating bansa? At ano po ba yung estado? Kumusta na po ngayon? Kasi somehow may mga napapalaya na po tayo ng mga PDL na dapat naman na talagang palayain. Kumusta po ang sitwasyon ngayon? Opo. Meron po ang BJMP ngayon. Ito po ay sa part ng BJMP, 121,400 na nakapiit sa buong Pilipinas. Ito po ay nakadistribute sa nasa 481 na mga jail facilities natin. At kung susumahin po iyan, ang siksikan po natin sa lagay natin ngayon ay nasa 348% congestion rate. And I agree din po kay Justice na pangatlo nga po talaga tayo sa occupancy rate sa compared sa ibang bansa. And kung titingnan naman po natin from 2018, umabot pa nga po yan, Ma'am and Yusek, ng
around 600%. Napababa na natin siya ngayon, 348%. And hoping with this coming decongestion summit, may mga pag-usapan, mga action pa tayo magagawa para mas lalong mapababa pa po. Yeah, kasamang Elaine para kay Justice, no? Justice, isa sa mga nakikitang dahilan ng pagkakaroon ng overcrowding sa jails at sa mga detention centers ng ating bansa ay ang mabagal na proseso sa ating correctional system. Ano mga hakbang ang ginagawa ng Court of Appeals upang maisaayos ang proseso ng ating criminal justice system, Justice? Actually, hindi lang po yung Court of Appeals, no, kundi yung buong hudikatura sa pangunguna ng Supreme Court, no? Merong mga programa naman at mga reforma na nagawa during the recent years para mapababa naman yung jail decongestion. Isa dyan yung tinatawag nating continuous trial of criminal cases para sa ating mga lower courts na naging pamantayan na ng mga hukom. Dati kasi walang limitasyon kung gaano katagal magpepresenta ng ebidensya ang prosecution, ang piskalya at saka yung akusado. So talagang napapatagal sila sa kulungan habang inaantay yung kaso nila. Ngayon, ngayon, because of this new rules, yung continuous trial, 3 buwan na lang ang binibigay sa piskalya, 3 buwan na lang ang binibigay sa akusado. So, talagang matatapos ang kaso within siguro mga 1 year. No? Sa 1 year na yon, kesa sa yung dati na napakatagal na nakakulong, sa 1 year na yon, maaaring makalaya na yung, kung hindi naman talaga niya ginawa at acquitted siya, mapapalaya na siya. Diba? So isa 'yon sa mga main na reforma na nagawa ng Supreme Court. Wow, at least may timeline kasamang Elaine, kasi Justice. Ang problema, 'di ba, ang nagiging problema sa atin, sobrang tagal pero dapat pala malaya na pala siya dapat, kaso nga lang hindi na pagtutuunan ng pansin, na-extend. Yes. Tapos isa pa rin dito, merong bagong circular na inisyu yung Office of the Court Administrator na hindi na kailangan ng order of release kapag na-serve na ng preso yung kanyang penalty. No? Dati kasi ang inaantay ng mga jail warden bago nila i-release ay yung release order. ng mga akusado. Ngayon hindi na yan required. Kapag na-serve na niya yung maximum ng penalty, dapat i-release na yan. Wow. So unang reforma kasamang Elaine, Justice is the continuous trial system. Okay. At ang pangalawa ay itong wala nang release order. As long as na-serve na talaga. Na-serve na. Dapat automatic na yung ipalaya. So bagay kasi kung antayin mo pa yung paano kung ang tagal pa ma-process? Paano kung wala pa yung judge o di ba? Habang inaantay, dapat na-release na siya. Pero dahil wala yung judge, so for one reason or the other, andun pa siya. Okay, so parang internal lang po, siguro internal na po ito yung alimbawa, yung papel, ito, tatak na to, na-release na to. Hindi na kahit, kasi di ba kapag minsan dapat meron kang papel na ipipresent online na ako. Di ba? Yes. So hindi na. May record na dapat yung BJMP, may record na dapat yung Bucor, na ito na, na-serve na niya yung pwede na yan. Ayun. Ito yung mga magagandang, operational relationship ng ating mga miyembro ng criminal justice system. Yes, particularly the JSCC. Malaki po talagang tulong ang pag-form ng Justice Sector Coordinating Council. So napag-uusapan po natin yung release. Balikan natin naman ang BJMP kasi dahil nga dito sa mga masiksikan natin mga bilangguan sa ating bansa, nagkakaroon ng overcrowding, may mga nagre-result pa nagkakasakit yung ating mga bilanggo, nakawawa din naman. So si Chief Inspector Bustenera naman, Sir, paano po nakakaapekto lalo na po ngayon, 'di ba? Kahit papaano kahit nababawasan meron pa rin talaga. Paano po nakakaapekto ang jail congestion sa kaayusan sa loob ng ating mga piitan o maging po sa physical at psychological well-being ng ating mga PDL? At dito po may mga problema po sa tayo na encounter sa ating mga preso. Ano po yung sa tingin niyo na dapat tutukan at unahing solusyonan ng ating gobyerno? Opo, tama po kayo. Yung isang major concern natin ay health-related kapag siksikan. Isa pong concern dyan ay mga communicable disease. Na sa ngayon po ang record po namin, ang common talaga po ay ang PTB o tuberculosis. Kaya po may ugnayan din tayo with DOH.Center para matugunan ng TB sa loob ng kulungan. Kasama na rin po dyan yung mga sakit sa balat kasi nga po pag siksikan, mainit ang selda, nahahawa po sila ng mga sakit sa balat.
And of course, nakakadagdag din po yan sa psychological and mental well-being na mag-deteriorate at nagli-lead yan sometimes. May mga riot, noise barrage, at the same time may mga kailangan ipagamot tayo sa mental hospital. And all because dahil po sa condition sa loob. But then again, despite the effort din po na meron tayong ginagawa dyan sa ating health service unit, of course talagang much better kung matutugunan natin ang congestion. Okay. Yes, sir. Opo. Nakita mo naman ang epekto ng overcrowding or crowding, no? Kasi kawawa pagka malasardinas nagsisiksikan doon yung mga preso natin. Nagkakasakit talaga sila, Yusek. At baka may nagkakasakitan din? Oo, kasi uso yung mga ano, di ba? Chief Inspector Busenera, sir, uso pa rin ba yung mga riot-riot? Isolated cases na lang po sa ngayon yan. Pero tinitingnan pa din po nating effect yan ng congestion. Kasi po, yung condition nila, yung environment nila, nagpo-promote ng gano'n, nabuburyong kumbaga ang tawag po niyan. Oo, nag-iinit yung ulo kasi seksika na. Paano naman po makakatulong itong National Jail Decongestion Summit para naman po matulungan ng BJMP sa pag-resolve po ng mga problema sa overcrowding sa ating mga piitan? Para sa amin po sa BJMP, napakalaking tulong po. Kasi we can only do so much sa BJMP. Tama po si Justice. Sa ngayon po, ini-implement natin na release agad sa di na kailangan ng court order kung na-serve niya na ang sentence. Nagbibigay po tayo ng good conduct time allowances para mabawasan ang sentensya sa qualified at mai-release sila ng mas maaga. At nakikipag-ugnayan din tayo sa court para maasikaso ang kanilang kaso. Pero yan lang po ang kaya namin gawin tungkol kasi sila po ay may legal basis ang kanilang pagkakulong. At kung may mga external factors, maybe mga government policy tayo na maipapatupad para mas lalong makatugon, napakalaking tulong po talaga sa BJMP. Okay, salamat, Inspector, no? Dumako tayo kay Justice. Justice, dito ba sa ating Jail Decongestion Summit, ipapakita ba natin dito yung mga inisyatibo or mga interventions na ginagawa ng JSCC? Yeah, definitely. Issue-showcase natin dyan yung ating ding good practices. No? Para ma-validate. Kasi meron po mga mag-a-attend ng mga taga-IBP, meron mag-a-attend ng mga taga-civil society. Ilalahad natin yung good practices para masabi nila na, tama yung ginagawa ninyo. Masasabi din nila, you can improve na in this way, in that way. Ganon. So maganda yung Jail Decongestion Summit because everybody will be able to give their opinions on what is being implemented now and they can give suggestions on how to further improve it. So meron dyan, for example, yung sa DILG, yung e-subpoena system, e-warrant system na dati kasi yan, bago implement yung mga yan, napakatagal. Nagtatagal yung kaso lalo na sa pag-delay, yung delay sa serve ng warrant na nagkakawalaan. Kunyari, mawala yung warrant, kailangan mo pang bumalik sa korte. Ngayon, dahil dyan sa e-warrant system, nasa isang computer system na siya, makikita, ma-download ka agad siya ng pulis. Hindi na kailangan bumalik sa korte. Nako, Justice, nabanggit mo tong e-warrant, tsaka e-subpoena. Tsaka kasi po mayroon tayong mga cases na may mga lumalapit sa atin, nagrereklamo sila kasi may subpoena pala sila pero hindi na i-serve sa kanila. Inaantay nila ng matagal na. Parang nag-i-expect sila na meron pero wala daw dumarating. Tapos ang reason ng police ay wala naman, parang nawala yung subpoena. Parang may mga ganon. Hindi, ngayon, dahil sa e-subpoena system, nasa serve na siya kaagad, deemed notified na kaagad ng kapulisan. Ayun. So hindi na sila pwede magdahilan na wala. Wala. Dahil kapag nasa system na yung subpoena, deemed notified na sila, kailangan na talaga sila pumunta sa korte para tumistigo. Kasamang Elaine, gusto lang nating ibahagi na other than Jail Decongestion Summit, no, ang JSCC din ay nagpunta sa Palawan para i-launch yung ating Justice Green Zone. Justice Green Zone. Justice, baka pwede niyong ibahagi sa ating mga nakikinig, tagapakinig, yung mga ibang mga developments at mga reforms na ginagawa nating JSCC para sa mas improved or reformed the judicial system. Ang one of the important na ginagawa ng JSCC ay mag-establish ng justice zone.
So to date, meron tayong 12 na justice zone. Ang pinakahuli nga yung Green Justice Zone sa Palawan. Sa Palawan po. Ang justice zone, ang aim ng justice zone is to deliver justice real time. Real time. So ibig sabihin, doon sa area na yon, sa Palawan, sa Cebu, sa Quezon City, makakaasa na ang mga litigante doon na mas mabilis ang pagserbisyo ng korte, ng pulis, ng DOJ. Ayun. Dahil mas nag-uusap sila eh. So mas coordinated yung mga efforts nila. On that note, kasamang Elaine, no, justice, baka magkakaroon ng ideya ang GSCC na magkaroon ng justice zone for women and children's rights? Pwede. Pwede. oo. Maghanap tayo, mag-identify tayo ng area. Kasi ngayong ano na to, justice, di ba? Correct. We are on the 18-day journey Yes, tama. fighting Correct. violence Correct. against women Correct. and children. Correct. Sige, mag-identify tayo. Isasuggest ko din yan sa JSCC na mag-identify ng area na pwede yun ang special focus. Kasi meron tayong mga justice zone na special focus eh. Yung Puerto Princesa is green. Environment. Ang Zamboanga is anti-trafficking. Ang Tagaytay is tourism and economic development. Wow. So baka pwede tayo magkaroon ng ng justice zone especially for women. Depende kung saan may ganung problema. Opo. Okay. Napakaganda nun, Yuse. Kasi Tama. may mga problema tayo na kailangan may nakatuon talaga. Yes. May nakafocus para hindi sila napapabayaan at agad na natutugunan yung mga problema ng ating mga kababayan. At sa ating mga tagapakinig, no? Yes. Kailangan nating magiging alerto at makibahagi dito sa kampanya na no to violence against women and children. Yes, napaka-importante niyan dahil naaabuso ang kanilang mga karapatan. At hindi lang kanilang karapatan, maging sila mismo, 'di ba? Maraming biktima na nagpapatulong, lalapit sa radyo kasi kailangan ng tulong or kung saan mga media news agencies nagpapatulong. So maganda siguro na may ganyan nga Yusek tsaka Justice Sir. Pero puntahan muna natin, nandiyan pa pala sa ating linya si Inspector Bostenera. Sir, bukod po dito sa summit na pinag-uusapan natin, ano pa po yung mga inisyatibo o programa na ginagawa naman po ng hanay ng BJMP para po mas mapabuti ang welfare ng ating mga PDLs? Opo. Sa parte po ng BJMP, habang sila po ay nasa poder pa namin at hindi pa nakakalaya, may mga programa tayo katulad ng pinaka-major program namin, Alternative Learning System, na kung saan nakakapag-aral po sila habang nakakulong, nakakapagtapos sila ng junior high school. At meron pa rin po tayo ngayong isa, yung College Behind Bars. Meron tayong 7 jail facilities na pilot site na may mga PDL tayo na ongoing college education. Meron din po tayo mga TESDA accredited program sa pakikipag-ugnayan. Of course, we have to thank TESDA dahil nagbibigay sila ng certification program para sa skills development ng ating mga PDL. And of course, on top of that, may mga rehabilitation program tayo, sa drug dependency examinations nila, interfaith program, cultural and sports, among other many programs pa po. Depende pa po yan sometimes sa locality. So, very productive naman po sila habang nasa poder ng BJMP. Diba? Napakaganda nung nag-aaral sila, na hindi sila nade-deprive dun sa karapatan nila makapag-aral at matuto. Diba, Justice? Yes. Dagdag ko lang doon, yung aim ng Jail Decongestion Summit is really not only also on decongestion, kundi reintegration. So maghanap din tayo ng mga mahuhusay na solusyon para ma-reintegrate mabuti sa society yung mga dating preso, yung mga PDLs. Sa habang pinapakinggan ko si Inspector Bostenera, ramdam mo na may aksyon, may gobyerno, no? Gumagalaw yung kumikilos. Tama. Oo. Of course, kasamang Elaine, Justice. Opo. Oportunidad mo na to na mas mapakinggan ang iyong boses sa lalong-lalo na sa lalawigan ng Laguna. Taga-Laguna pala si Justice Taga-Laguna, Karingan. Hiningan po namin kayo ng mensahe sa ating mga publiko upang masubaybayan o masuportahan ang National Jail Decongestion Summit and siyempre yung mga justice zones natin at the future activities ng GSCC. So nais namin ipaalam lang sa mga nakikinig sa atin, sa publiko,
na ang ating mga ahensya ng JSCC, lalo na ang Hudikatura, ang DILG at ang DOJ, ay talagang gumagawa ng paraan para mas lalong maiayos ang proseso ng ating criminal justice system. Humihingi lang kami ng patuloy na suporta mula sa publiko para maipatupad namin itong mga programang ito. Salamat po. Ayun. Si Justice talagang straight to the point, pero napakalinaw, 'di ba? Malinaw talaga eh. Pag hindi nyo pa naintindihan, di kayo nakikinig. Sinasabi ko sa inyo, bagsak kayo sa exam. Charot lang. Uy, tama. Kasi diba? Professor to. Ay, talaga ba? Kaya galing siya ka-direct. Kaya pala ang galing eh. Tsaka, wala namang question eh. Si Justice, hello. Kaya dapat sa mga nanonood at nakikinig sa atin, Justice, meron ba kayong mga, sa GSCC, meron bang website, may Facebook page? Meron pong Facebook page. Tingnan lang po ninyo na nakalink din po siya sa Supreme Court webpage. So, pwedeng puntahan anytime. Ayun. Para makita yung activities ng JSCC. Kasi yung iba may mga questions sila usually nagre-research ang mga yan. Yes. And itong Jail Decongestion Summit natin, siyempre, live to. Yes, it is live and there will also be live streaming. Live streaming. Yeah, alright. Ako, maraming salamat po, Associate Justice Jaime Fortunato Caringal, sir. Thank you po for being here. At salamat po, din. Yeah, Justice, salamat. Salamat po, Yusek Odi. Yeah, isang karangalan po. Karangalan ko din po. Yeah, and of course, salamat BJMP Jail Chief Inspector J-Rex Joseph Bustinera ng BJMP. Sir, thank you so much po. Nandiyan pa po ba kayo sa linya? Yes, Ma'am Elaine and Yusek Odi, maraming salamat din po. Ayun, thank you so much po. And nako, sana sa mga susunod pa na guesting, kasi usually nag-guest natin BJMP at sana mas marami pa tayong mga mag-guest dito, Yusek. Para si Jail Chief Rivera ang susunod. Oo, papuntahin mo nga dito kasi ano nila kayo ni, kabradyata nila ka. Oo, magkasundo silang dalawa. Pero nako, mamaya Yusek Odi, meron pa pala tayong isa pang guest. Pero pag-uusapan naman natin sa ating pagbabalik, kwentuhan tayo tungkol sa mga bagong halal na SK chairperson mula naman sa lungsod ng Marikina. Tama yan, no? Kasamang Elaine, sa liderato ni Secretary Benhar, hindi natatapos yung pangungumusta natin sa kanila nung nag-assume sila. Yes. So, kumusta naman natin kung anong kalagayan nila ngayon. Kailangan tuloy-tuloy. Yeah. Walang humpay, ganon. Tama. Kasi last week, kinumusta natin ang isang punong barangay. Yes. No? So, oo nga si Gab. Si Gab Bayan. Naipit si Captain na naman. Gab Bayan. Naipit na naman ng traffic. Yeah. Pero, pabalikan natin yan, Yusek, sa pagbabalik po ng DILG sa DZRH break time. After lamang po ng break, Pilipinas ang oras, 50 minutes, makalipas na po ang alas 4. Malaking bahagi ng desentralisasyon ang ganap na devolusyon o ang pagpapaubaya ng tungkuling paghahatid ng mga pangunahing serbisyo mula sa pamahalaang nasyonal tungo sa lokal. Sa tamang pondo mula sa laang buwis pambansa, ilang proyekto at programa na hinahawakan pa ng national government ang maaaring direkta ng magawa ng mga LGU ayon na rin sa kani-kanilang prioridad. Ang pagbabagong ating kinakarap ay hindi magiging madali. Pero ito ang daan para makamit ang panatag na buhay para sa ating pamilya at komunidad. Pagkain sa pagkainan. Edukasyon naming mga kabataan, malusog na pangangatawan at marangal na kabuhayan. Ang pag-angat ng lokal ay pag-angat ng bansa. Kabahagi tayo rito. Angat, lokal, tamang pondo, angat serbisyo. Makabuluhang talakayan at mga mahahalagang impormasyon na dapat mong malaman sa Usapang Bayan. Nagbabalik po ang DILG sa DZRH Break Time. At nako, alam naman nating lahat, katatapos lang po ng Barangay Sangguniang Kabataan Elections. Kaya naman ating kilalanin ang isa
sa mga bagong elect na SK Chairperson mula po sa lungsod ng Marikina. Wow! So, kasamang Elaine, sa hapong Yusek. ito, ating makakasama at kumustahin at makikilalanin ang SK Chairperson ng Barangay San Roque at SK Federation President din ng siyudad ng Marikina, si Maria Juliana Juday Santiago. Hi! Magandang hapon sa iyo, Juday. Good afternoon. Nasa ating linya ba siya? Sige, pa-check nga kuya kung nakapatch yung ating telepono, please. Ayan. At Dito sa DILG, sa DZRH, kasamang Elaine, napakahalaga ng boses ng mga kabataan. totoo, Yusek. At napaka ganda na nandyan ang DILG na bukas at mayroong programa para sa kanila. Kasi ang boses ng kabataan, ang boses lokal, ay siyang boses ng Pilipinas. Yes, Yusek. And speaking of boses, nandito na sa ating linya si Ms. Juday o Maria Juliana Juday Santiago, Chairperson ng Barangay San Roque at SK Federation President ng Marikina City. Juday, good afternoon. Noon po, isang mapagpalayang araw po sa inyo. Juday, konting ikot ka lang, konting pihit kasi parang medyo choppy. Choppy yung linya. Ayan, hello. Hello po. Ayan, better. Yusek, ikaw na. Ready na po. Ayan, ready na. Wow, Juday, kumustahin ka naman namin, Secretary Benhar, nangungumusta, kumusta ka naman pagkatapos mong nanalo bilang SK Chairperson? And at the same time, congratulations, ikaw din pala ang ating SK Federation President sa Marikina City. Salamat po sa inyong imbitasyon at pagbati po. At muli po, isang mapagpalayang araw po sa inyo at sa atin pong mga tagapakinig. Ano naman ang pakiramdam na ikaw ay isang liderato, no? Representing na Sangguniang Kabataan sa buong Marikina City, sa Sangguniang Panlungsod? Nakakataba po ng outcome po ng elections. Maging po Parang hindi, parang medyo, anong network kaya ito? Medyo pumuputol-putol, pumupugak-pugak ang ating signal. Juday, mukhang hindi maganda ang signal natin, Yusek. Parang pugak-pugak? Pumupugak-pugak. Wow! Yan ang aming mga term, pumupugak-pugak. Kapag ka-journalist ka, pangit ang signal mo, pumupugak-pugak. Talaga? Kaya nung kami, sa mga reporter, bakit ganyan? Hindi sa amin choppy yung term, pugak-pugak. Ganda, no? Parang putyo-putyo. Pugak-pugak. Ano ba, Yusek? Natawa ako bigla. Pero Juday, nandiyan ka pa ba? po, dito pa po. Ayun, sorry kasi medyo hindi tayo magkaintindihan, Yusek Totoo po. Nasa convention po kasi tayo ngayon. Narinig na po. Ayan, okay naman. Sige, pero sige, bago matapos ang ating oras, kinukumusta ka ni Yusek, kumusta naman daw ang pagiging isang official at ikaw ay head ng mga SK dyan sa Marikina? Nakakataba po ng puso yung naging outcome po ng elections at pagtitiwala po sa atin ng SK Chairpersons po na maging ng kabataang Marikina. Masaya po, masaya po. Kayo ba ay nag-undergo na ng mandatory training para sa ating mga SK official at kumusta naman ito kung kayo ay nag-undergo na? Yes po, nakatapos lang po ng SKMT o Sangguniang Kabataan Mandatory Training. Ngayon po isinagawa na po namin ang LYDC para sa ating mga LYDC members po sa pagpapatibay po ng koneksyon ng LYDC, NYC at SK Federation po. Ayun. Yusek. Yeah. So, kahit papaano, natapos na ang SK Mandatory Training, SK Federation Election. Ano naman ang mga plataforma o gusto mong mga proyekto para i-promote ang karapatan, ang welfare ng ating mga kabataang Marikenyo? Yun. Yung platform po natin ngayon kasi kailangan po natin maging mas komprehensibo dahil mabilis lang po yung dalawang taong termino. Kaya ang pagtulong po natin sa isang progressive, accountability and
transparency, governance po sa buong hanay ng federation. Particular na po yung pagbuo po natin ng data-driven projects, programs, and activities na kung saan po magkakaroon po ng matibay na pundasyon ang aming paggugobyerno mula po sa aktwal na ng mga kabataan at mga proyektong nais namin isagawa at ibaba sa bawat kabataan ay yung masigit na kailangan at hindi po batay sa uso. Secondly po, yung pagbibigay po ng halaga sa kabataang lingkod bayan or yung mga SK officials po natin at mga progressive projects po nila na isinasagawa. Ito po yung recognition o pagkilala para sa kanila. Also, kinakailangan din po namin sa AP po ang magkaroon ng youth-led council o yung pangkabataang council po na sa sentro po sa 10 centers of youth participation na pamumunuan po ng ating mga SC chairperson. Natatawagin nating Marikina City Youth Council for Education and others po. Kasama po sa 10 centers of youth participation. Siguro lastly na po, since nabi ko po kanina na konti na lang po yung oras sa atin. Sige lang, go ahead. Yung pagkakaroon po ng SK Federation Kagawad, kung ang mga barangay Kagawad po ay may kabaka o kapisanan ng barangay Kagawad, nais po sana namin magkaroon SK Federation Kagawad para magkaroon po ng puwang at boses ang ating mga kagawad sa paggugobyerno na hindi lang po lagi nakasento kay SK Chairperson or hindi po nafi-filter ni SK Chairperson yung issues, concerns sa kanilang mga barangay. So yan po yung mga nais nating isulong sa federation po natin. Marami pa po tayong nais at plano, katuwang po ang ating mga SK Chairperson sa Marikina at sa Bataang Marikina po. Wow. Napakaganda, Yuse. Kasi ano siya visionary. Yeah. Visionary si Judayo. At parang alam niyang sinasabi niya. Yes. So magkaiba kasi yun sa nagsasabi sa nagsasabi lang or sinasabi mo pero alam mo kung ano sinasabi mo. Oo. Parang sa pagsabi niya kasamang Elaine, parang gusto na niyang umaksyon agad. Yung Youth Council for Education. Yes. Sana may Youth Council for Nutrition din. Juday. Tsaka nakakatuwa dahil lang sinabi ang nagustuhan ko din sa sinabi niya, Yusek, gagawa tayo ng proyekto na kailangan hindi dahil uso. Kasi 'di ba may mga aminin mo 'di ba? Needs-based. Nako, Juday, nakakatuwa kasi at your age, visionary ka, alam mo kung ano gusto mong gawin, mayroon kang direksyon na pinupuntirya na pupuntahan ng iyong pagiging leader diyan sa Marikina bilang isang kabataan. Ano naman ang message mo para sa mga kagaya mong kabataan na kasalukuyan ay naglilingkod para sa ating bayan at sa mga gusto namang maging public servant? Correct. Ayan, muli po, maraming salamat po. Para naman po sa mga kabataan na nais din po maging isang bayan, sabi nga po nila, ang pagtulong ay hindi po kailangan ng posisyon. Gaya ko po, nagsimula po ako sa isang mithiin pangarap na ginawa ko pong motibasyon at pinagpatuloy po para isulong ang makabagong paggugobyerno mula po sa serbisyong pangkabataan para sa kapwa kabataan. Ngayon po, para sa buong kabataang Marikenyo na po. At patuloy pong panghawakan na ang kabataan ay pag-asa at kinabukasan ng ating bayan. Yun lamang po. At maraming salamat. Wow, ang boses naman ni Juday, punong-puno ng positibong pananaw. Yes, tama, Yuse. Juday, bida ka. Isa kang bida. Sana sa liderato mo, i-embrace mo din ng bida ka, kabataan. Ayun, bida ka. Maraming salamat po. Thank you and good luck sa'yo. Sana ay marami kang matulungan at mas maraming ma-inspired kay Juday. Tama. At sa lahat ng mga nakikinig ng mga kabataan sa buong bansa, no? Ito isang tulad ni Juday, nanalo sa barangay SK election. Tapos, tinaas din siya ng suporta ng mga kabataang Marikenyo bilang isang SK Federation President. Yes, Napakinggan nyo kung ano ang kanyang mga plataforma, ang ibig sabihin sa kanyang mga programa, mga prioridad para sa pagpropromote ng welfare, kapakanan. Yes, kapakanan ng ating mga kabataan sa Marikina City. Salamat, Juday.
Kasama Maraming salamat po at isang mapagpalayang araw po muli. Kabataan para sa Diyos at kabataang pag-asa ng bayan. Thank you po. Ako, thank you so much. Maraming salamat. Nakausap natin dito sa programa ang SK Chairperson ng Marikina, si Juday Santiago. Yusek, bago tayo magpaalam pala, meron lang po muna akong i-anunsyo, no? Sa mga amin pong avid listeners, viewers, at mga taga-suporta po ng DZRH, lalong-lalo na po dun sa mga nagtatanong po tungkol sa detalye ng wake at libing po ng aming kasamahan na pumanaw na po. Nakalagak na po sa Baltasar Chapel ng Manila Memorial Park. Sa Sukat, Parañaque ang labi ng Operations Manager ng DZRH o MBC, Manila Broadcasting Company DZRH, na si Reginald Espirito o mas kilala po bilang si Reggie Espirito. Bukas na po ang public viewing para sa lahat ng nais na makiramay at nais magbigay ng kanilang huling respeto kay Sir Reggie hanggang Biyernes po, December 1. Nakatakdang magsagawa naman ng misa alas 6:45 ng umaga sa Manila Memorial Park bago ang libing alas 9 ng umaga sa December 2 po sa Heritage Memorial Park sa Taguig. Binawian po ng buhay si Sir Reggie noon pong Lunes, November 27, 2023 sa edad po na 54 years old matapos pong atakihin sa puso. Kikiramay po ang DILG and of course Secretary Benhar Abalos sa pamilya ni Sir Reggie Espirito. Thank you so much po, Yusek. At maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta at nagpapaabot ng kanilang pakikiramay. At eto na, Yusek, pasensya na. Isiningit ko dahil marami po ang nagtatanong kasi sa amin sa detalye. Dapat lang. Every now and then, ina-announce din namin para marami din po kasing nakasuporta kay Sir Reggie, mga viewers and followers niya sa radyo. Anyway, yan na po ang kabuuan ng DILG sa DZRH Break Time. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Minus la kay Mayor Deo Macalma, na naglalaban na yata, nakauwi na yata, Yusek. Kami po ang inyong nakasama. Ako po si Elaine Apit. Odi Pasaraba, sa ngalan po ang Secretary Benhar Abalos, laging nagpapasalamat sa inyong pagsuporta sa DILG, sa DZRH. Magandang hapon. Magandang hapon. Maraming salamat po. Susunod ng programang Balansyado. Makakasama nyo naman dyan, Henry Uri, Pilipinas, ang oras 5:09.